So bago ko yung bigay sa ating resource person, pakita ko lang sa inyo, ito yung buong Erie Farm. So the Erie Farm is about 200 hectares. Wow. Okay, so pero syempre, we are leasing from the University of the Philippines, Los Baños. Okay, so I will give you Francis Robianes. Siya ang nagmamanage itong one of Erie's, dalawa. One of Erie's long-term experiments. So Francis, saan ba tayo? Dito dyan? Dito na po. Doon na daw po. Doon na tayo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and RAS-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country, and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, pambansang cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Goodell Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Good morning everyone. Welcome po sa ating lahat. Welcome sa
LTCC or yung tawag namin Long-Term Continuous Cropping Experiment. So, just to give you an history, actually si Kuya June, isa rin siya sa mga nag-manage noon. Kung bago ako siya nag-manage dito. So, again, welcome to LTCC or the Long-Term Continuous Cropping Experiment. So, it's actually the world's longest running field trial of rice cultivation. So, sa atin, nasa Pilipinas, nasa Los Baños, nasa Iri, ang kauna-unahang rice cultivation experiment na hanggang ngayon tumatakbo. So, mamaya meron akong share about dun sa information about doon. So, nagsimula ito noong 1962. Nagsimula ang IRRI 1960. So, 2 taon pa lang ang IRRI. Sinimulan nito. So, magtatanong kayo, magtataka tayo lahat. Bakit hanggang ngayon nandyan pa rin yan? Diba tayong mga estudyante noon, kapag meron tayong eksperimento, pag nalaman nyo na yung gusto nyo malaman sa eksperimento, tinitigil na, diba? Tapos na yon, tapos na eksperimento, tapos na yung project. Pero ito, bakit hanggang ngayon nandyan pa rin? 63 years na mahigit, nandyan pa rin. Kasi, we are looking into sustainability. Alam naman natin lahat kung definition ng sustainability, ang sustainability hindi naman sa short term. Long term ang sustainability. So, kumbaga, yung mga scientists noon, ang tanong nila, kung ako ba ay isang magsasaka, ang anak ko magiging magsasaka, ang apo ko magiging magsasaka, kung yung ipapamana kong lupa na tinatamnan ko ngayon, kung yung apo ko magiging magsasaka, meron pa rin ba siyang aaning palay na sapat para sa kanyang pamilya at sapat para sa kanyang kita? So, kumbaga, yun yung mga tanong noon, simpleng tanong noon. Isa pa ay, yung ba pagtatanim ko ng palay ng ilang taon, ilang dekada, meron ba siyang epekto sa lupa o sa environment? So, kumbaga, gusto ko malaman, kapag ba ako magtatanim ng palay taon-taon, hindi kaya maubos yung nutrients sa lupa ko? Ayun yung mga ibang tanong ng mga scientists noon na sana masagot natin ngayon. So, originally, noong 1962, ang tawag namin dito ay MYE or Maximum Yield Experiment. So, kumbaga, gusto lang nilang malaman ano yung maximum yield na kaya makuha sa isang hektarya lupa. So, from maximum yield, eventually, nag-evolve ang ating eksperimento into sustainability. So, from 2 seasons per year, nakapag-aral or na-develop ng IRRI yung mga varieties na ang tawag natin ay short duration. So, kumbaga, mas kailangan ng mas konting panahon para ito ay mag-mature. So, from 2, ngayon, nagtatanim na kami ng 3 seasons per year. So, di ba tayo sa Pilipinas, ilang beses tayo magtanim sa isang taon? Mga magsasaka, ilang beses magtanim? 2. Dalawa. Minsan 1. 2 kapag meron kang magandang irrigation. Pag wala kang irrigation, maasa tayo sa ulan, so 1 lang. So, kami ngayon, 3 beses kada taon. So, simpleng tanong, nire-recommenda ba ng IRRI na magtanim ang magsasaka ng 3 beses kada taon? Sagot ay hindi. Kasi kami, ang tinitingnan namin, sustainability. Kapag ito in-apply mo sa farmer's field, ang daming magiging problema. So, pinaka-obvious na problema. Tingnan natin yung ating field ngayon. Anong mapapansin niyo? Nasa harvest stage na kami. Yung kabilang field, yun, PI stage, flowering stage. Yung kabila, nasa tillering stage. So, kumbaga, dahil kami magtatanim ng 3 beses kada taon, sila 2 lang, magkakaibang stage. So, kita nyo lahat ng ibon na sa amin. So, ang peste, nakakonsentrate sa amin. So, yun yung isa sa mga pinaka-obvious na dahilan. Pangalawa, magtatanim ka 3 kada taon. Ano yung mga kailangan ng farmers? Inputs. Kailangan nila ng mas malaking fertilizer, manpower, fuel. Kumbaga, mas kailangan nila ng maraming resources. Eh, di ba nga yung iba nakakapagtanim, 1 lang kada taon kasi nga walang irrigation. Ano pa kaya kung 3? So, ayun. Hindi namin sinasabi. So, siguro, hopefully, sa batch ninyo, sa mga generation nyo, pag kayo naman ang nasa research man, sana meron dito, rice science research ay kayanin ninyo, kumbaga, dumating tayo sa point na kaya natin magtanim ng 3 kada taon. So, punta tayo dito. So, meron na tayong 183 cropping seasons. Nasa harvest stage tayo. Actually, tayo ay meron ng world record. So, sa buong mundo, tayo ang may pinakamaraming cropping seasons sa lahat ng crops sa buong mundo. Ina-apply actually siya ngayon sa Guinness yata ina-apply siya ngayon para sana maging official. So, nagtanim kami last April 15, nasa harvest stage tayo. Meron tayong 3 seasons kada taon, tinatawag namin
dry season, early wet, at late wet. Ngayon, nasa early wet season tayo. So, ngayong linggo harvest, after 2 days ng harvest, magre-release na kami ng irrigation to prepare for the next season. Actually, yung buto namin para sa next season ay nakatanim na. Ganun siya ka-intensive. Kumbaga, halos walang pahinga yung aming mga technicians at syempre yung lupa, halos wala din pahinga. Kumbaga, few days lang yung aming tinatawag na fallow period. So, ano yung mga treatments natin? Meron tayong iba't ibang treatments. Meron tayong iba't ibang rate ng nitrogen. So, yun yung aming main treatments. Kumbaga, yun yung main namin inaaral dito. Ano yung effect ng iba't ibang N rates or iba't ibang dami ng nitrogen sa pagtatanim ng palay in terms of sustainability. So, meron tayong zero, low, intermediate, at saka high. So, kung mapapansin niyo, dry season, early wet season, at late wet, bakit mas mataas yung ating application ng N kapag dry season? Any guess atin? Guess lang. So, number 1 is possible loss. Kapag dry season, mataas ang araw, mas mainit. May chance ng volatilization ng ating fertilizer. So, instead na makuha ng ating palay yung fertilizer, yung nutrient, kumbaga, sayang. Kasi nare-release lang siya sa atmosphere, sa irrigation, sa lupa. So, hindi siya na-maximize nung palay. Pangalawa, potential yield. Mas mataas ang ating potential yield kapag dry season. Bakit? Ano ba ang potential yield? Potential yield ay yung maximum possible yield na pwede mo makuha sa season na yon. So, mas mataas ang ating potential yield kasi kapag dry season, kita nyo naman, mas mataas ang araw. Anong effect? Mas mataas ang araw, mas mataas ang solar radiation, mas mataas ang iyong photosynthesis, which in turn, mas mataas ang iyong possible yield. So, tanong, kapag ba nag-add ako ng fertilizer or ng N kapag wet season, tataas ba ang aking yield? Wala? Yes, pwede. Pwede naman tumaas. Tataas ang yung yield. However, dahil, for example, farmer ka, di ba? Ano ang unang nasa isip mo? Bakit ako magtatanim ng palay ngayon? Ano ba ang iyong goal, ultimate goal? Sa yield, di ba? Pero syempre, profit. Kailangan kong kumita. So, kapag tinaasan ko ng fertilizer yung aking palay, kapag tag-ulan, yes, tataas ang aking yield. Pero pag kinompute mo ang iyong inputs sa output, baka medyo lugi ka pa. So, isa yon sa mga tinitingnan namin. Hindi lang yield, profitability, at syempre yung effect sa ating environment. So, aside from the N rates, ang isa sa mga tinitingnan po namin ay mga iba't ibang varieties. So, lagi kami merong 5 hanggang 6 na varieties tinetest dito. So, yung 3, tinatawag namin check varieties. Yung 3, nanggagaling sa recommendation ng aming mga plant breeders. So, kung meron silang mga nire-recommend ng mga bagong varieties, pwede nilang i-test yun dito. So, lipat lang po tayo ng konti dito para makita ang ating mga results. So, first graph, meron po tayong green yield, yung average green yield ng ating mga 6 na varieties. So, unang tingin, anong mapapansin niyo? Siyempre, mas mataas ang N, mas mataas ang ating yield. Tapos, di ba, parang nasa pwesto nyo, flat, di ba? Ano ibig sabihin ng flat? Kumbaga, sustainable, di ba? Kumbaga, dire-diretso yung ating yield. Pero pag bubusisiin natin ng mabuti, tingnan natin yung yield from 1968 hanggang 1990. Kung dyan lang ang titignan nyo, anong kita nyo? Parang pababa, di ba? So actually, siya ay bumababa ng around 1 to 2% from 1960s hanggang 1990s, which possibly an effect of climate change. So, andyan na yan, climate change, di ba? Kailangan nating harapin. Ano yung ginawa ng ating mga scientists noon? Ano yung kailangang adjustment na ginawa nila para, kumbaga, ma-counteract or makapag-adapt tayo sa effect ng climate change? So, ang ginawa nilang management ay tinaasan yung rates ng N at in-split into 3 yung ating application ng N. So, originally, nag-a-apply lang tayo ng N once per season. But later on, in-split nila into 3, kaya, kumbaga, na-correct natin yung pagbaba ng ating yield. So, ano ba yung effect ng pag-split mo? Bakit ka mag-split? Ano ba yung magiging effect nun sa ating palay? Pag nag-split ka, tulad ng nabagid ko kanina, may possibility ka ng loss, na-minimize mo yung loss, at the same time, kumbaga, mas mahaba yung panahon ng palay na meron siyang sufficient amount ng N. Kasi nga, di ba, kung i-apply mo na siya, the early stage ng season,
Baka yung time na ilang weeks lang siya merong supply ng N. Pero kapag hinabaan mo yon, kumbaga mas nagiging efficient ang yung fertilizer application. Again, dito pa rin, tingnan niyo 2020 hanggang 2024, coincidentally time ng pandemic or COVID, di ba? Bumababa. So ngayon, inaaral namin ngayon, ano yung possible cost nito? Bakit bumababa ang aming yield? Isa sa mga nakita namin mga factors or parameters ay yung ating nighttime temperature. Kumbaga ngayon kasi medyo mas mainit ang ating mga gabi. So yun yung nakita namin merong correlation na lumalabas sa pagbaba ng aming yield. So next graph, aside from the yield, 80% ng potential yield. Ang potential yield ay ang potential, sabi ko nga, di ba, highest possible yield na pwede mo makuha sa season na yun. Ano ba yung mga factors na nakaka-affect doon? Panahon or lang ating weather at ang iyong varieties. So 80%, kapag na-meet mo yung 80% ng iyong potential yield, ibig sabihin kumikita yung farmers. So tingnan natin yung ating graph. Di ba parang medyo nakakalungkot? Kasi di ba, halos ilang points lang yung tinamaan ng 80%. So meron tayong challenge ngayon na kailangan nating pataasin yung graph para yung farmers ay manatiling kumikita sa pagtatanim ng palay. But basically, ang conclusion lang nito, para ma-meet mo yung 80%, dapat meron kang magandang panahon, magandang variety or magandang seeds na ginamit, at syempre, tamang management. Pag nakuha mo yung tatlong ito, kikita pa rin yung ating farmers na nagtatanim ng palay. Now, after profit, after ng yield, tingin tayo sa environment. Check natin itong graph na to. Nag-analyze kami ng lupa 1983 and comparing it with 2015. As you can see, yung ating total soil organic carbon ay same. Walang significant change. Actually, meron kaming bagong analysis, medyo tumaas pa nga. So, di ba parang kakaiba. Kumbaga, usually kasi dapat nababayan eh. Kaya nga, di ba, yung mga farmers nag-add pa ng mga organic fertilizer para ma-increase yung organic carbon. So, bakit namin siya na-maintain sa aming field? Kasi, sabi ko nga, nagtatanim kami 3 beses kada taon. So, ibig sabihin yung aming lupa, laging basa, laging reduced, laging flooded. So, dahil sa kondisyon ng lupa na yon, yung ating organic carbon, na-maintain niya para yung lupa mo ay fertile. Pero pag pumunta ka sa farmer's field, ano bang kadalasan nilang ginagawa? Di ba, pagka-ani ng palay, ilang linggo, ilang weeks na tuyo. So, yung ating carbon, nagre-release sa atmosphere as carbon dioxide. So, yun yung pagkakaiba ng ating mga farmer's field at saka yung sa field namin. So, di ba parang kapag ginawa mo yun, laging basa yung lupa, mas fertile kasi may carbon, di ba? Parang good juice, di ba? Good juice, di ba? Good juice naman, di ba? But if you're looking into a bigger picture, meron naman siyang effect sa ating climate or sa ating environment. Kasi, sino aware ba yung lahat na ang rice cultivation din ay nakaka-contribute sa greenhouse gas emission? Yes, di ba? So, kapag yung lupa, laging basa, mataas sa organic matter, mas mataas ang ating emission ng methane gas. So, yes, fertile yung ating lupa, kaso, tumataas yung emission mo, so, kailangan nating balansehin yun. So, kung noon ang problema ng IRI, problema nating lahat, yung famine, or ibig sabihin, kailangan nating pataasin yung yield para mapakain lahat, ngayon, may bagong challenge, kasama na yung pagtataas ng yield, yung pag-adapt natin at pag-mitigate ng climate change. So, dito, example lang ng adaptation. Nag-adapt tayo dahil merong climate change, nag-adjust tayo, nag-adapt para maibsan or babalance yung effect ng climate change. Ngayon, ang kailangan naman natin gawin, mag-mitigate o kumbaga tumulong para yung ating greenhouse gas emission mababa. So, later meron ako i-discuss tungkol doon. Punta muna tayo dito. Yung aming mga plots na hindi nalagyan ng N or 0 N noon are the same plots until now. So, hindi kami nagre-randomize o kumbaga pinapaikot yung iba't ibang treatments. Same pa rin hanggang ngayon. Nakakakuha pa rin kami ng around 3.5 tons per hectare ng yield. So, bakit? Diba? Hindi ka nag-a-add ng N. Di ba ang N napakahalaga dun sa palay? Kahit walang N, meron ka pa rin 3.5 tons per hectare. So, saan nanggagaling yung N? Nanggagaling yung nitrogen natin sa irrigation. Nitrogen fixation sa lupa. Siyempre, yung roots nagre-retain sa lupa. So, magiging source pa rin yun ng N. Which is around 40 kilograms of N per hectare. But, yun, applicable yun sa lupa namin kasi generally, ang lupa sa area ay fertile. So, baka yun, hindi siya applicable sa ibang farmer's field.
So, punta tayo ulit sa kabila naman, yung nabanggit ko kanina about mitigation sa climate change. So, as you can see, yung lupa na to, o itong experiment na to, nagsimula na noong 1962. So, kumbaga, gustong ma-maximize ng IRRI o nating lahat yung data na makuha dito. Kumbaga, andyan na yan, di ba? Yung field, asset natin yan. So, gusto nating makakuha ng mas maraming data para makatulong sa ating lahat. So, aside from sustainability, looking into climate change, nag-i-screen kami ngayon ng maraming varieties para malaman namin kung sino sa mga varieties na to ang nag-i-emit ng pinakamataas at pinakamababang greenhouse gas. Kasi meron kami mga ibang eksperimento rito, aside from screening these varieties, meron kaming experiment sa likod ng IRRI. Kumbaga doon, inaaral namin ano yung mga iba't ibang practice, amendments, management, para bumaba yung ating greenhouse gas emission. So, kumbaga ito, maging part ito para makatulong doon. So, basically, kung looking into climate change or greenhouse gas emission, ano yung pinaka-simple, pinaka-madali at proven na management para bumaba yung greenhouse gas emission or methane gas specifically. If you're going to apply AWD, alternate wetting and drying, so ano ibig sabihin nun? Kumbaga, binibigyan mo ng pagkakataon na medyo matuyo ng konti yung lupa. Yun yung pag-apply ng drainage sa inyong lupa. So, if you're going to apply the technology, bababa ang iyong methane gas emission. So, paano naman yung mga farmers na hindi na kayang gawin yun? Kasi, di ba, yung iba nga, sabi ko nga, yung iba walang irrigation. So, wala na nga silang irrigation, tapos, pag meron, itadry ko pa ba yung lupa ko, di ba? Parang, syempre, parang impractical para sa kanila. Pero, syempre, kung gusto nating makatulong din sa mitigation or pagbababa ng greenhouse gas, kailangan natin mag-apply ng ibang technology. So, doon sa ibang eksperimento namin, yung iba't ibang varieties at iba't ibang mga management or amendments na pwede mong gawin para bumaba ang iyong greenhouse gas emission. So, basically, medyo time na. So, sana may natutunan tayo kahit paano doon sa ating mga diniscuss about sa long-term continuous crop experiment namin. So, if you have some questions, please. Questions po? Questions? Sir, how do you quantify the greenhouse gas emission from there? Okay. Greenhouse gas emission quantification. So, pwede tayong pumunta dito ng konti. Meron tayong planks dito. Plank. Ito. Kita niyo yung planks na to? Meron tayo mga Yan. Meron tayo dito mga metal base. Tinatawag namin metal base. So, basically, metal base yon, square or medyo rectangle. Tapos, merong apat na rice sa loob. So, meron kami ginagamit na acrylic chamber. So, ganyan kataas. So, closed chamber siya. So, ilalagay mo dun sa, papatong mo dun sa metal base. So, kumbaga, confined na yung loob, di ba? So, from there, kukuha kami ng gas sample sa loob, using syringe. So, meron kaming gas sample, dadalhin namin yung gas sample na yun na nasa syringe sa isang vial. From there, dadalhin sa lab, i-analyze via gas chromatography. So, yun yung, kumbaga, internationally recognized na method. Actually, meron tayong bagong method or bagong technology, which is yung laser-based method. So, meron kaming bagong equipment na ginagamit ngayon. So, kung gagamitin mo yung GC, usually, mga 100 samples, kailangan mo siyang i-analyze for half day. Medyo matagal kasi pero kang sample ka dito, dadalhin mo sa lab, tapos isang sample, ilang minutes yung bawat sample. Pero yung laser-based technology, seconds lang, meron ka ng data. Tapos pwede siya i-monitor ng real time. So, kumbaga, kita mo yung graph, habang nag-reach ng methane, kita mo yung graph. Pero kasi kapag GC kasi, ginagawa mo, ang ina-analyze mo, hindi concentration. Bakit? Kasi di ba pag nag-analyze ka, kapag concentration dapat, kumbaga concentration at that time. Pero ang ina-analyze natin kasi yung emission, kumbaga non-stop yun eh. Nag-i-emit lagi ng methane gas. So kumbaga ina-analyze natin yung flux. So ginagawa namin pag nag-analyze for example 10 minutes, magre-read ka ng mga 3 or 4 na readings. Tapos i-graph mo siya, then i-compute mo yung flux ng iyong greenhouse gas. So, kumbaga, usually, ang reporting namin ay, kumbaga, gaano karaming methane sa buong season. Parang ganon. So, hindi lang basta-basta concentration. Pero pag meron ka nga ng Likert base, mas madali mo siya at saka real time. So, yun. Just to give you, sobrang intensive to kasi ang pag-aaral mo ng greenhouse gas, kailangan mong aralin yung water data, plant data, soil data. Just to give you, meron kami isang taon na eksperimento. Ang soil sample ko ngayon nasa 10,000 para lang sa isang taon. Isang soil sample is around 1 kilo. So sa lab, meron akong 10 toneladan lupa. Isang taon lang yun. So more question? Kasi po. Last question? Okay. Is this for testing ng new varieties or for breeding? Ito sir, this experiment is more on sustainability.
Okay. So, and also right now on the climate change or the greenhouse gas emission. So existing varieties na to? Yes. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.